Matapos ang paghaharap ng bagong order at ninakinda ka na ang dating pinuno ng order, ngayon na i-review na natin ang chapter 209 and 210 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang mga sumunod na nangyari nang nagsimula na ang gulo sa buong Japan dahil sa kagagawan ni Uzuki. Na kung saan sa chapter na ito ay matutunghayan nyo lang naman ang isang matinding laban sa pagitan ng bagong order na binuo ni Uzuki laban sa isang tao na gustong pabagsakin ang bagong nabuong order. Isang laban na puno ng unexpected at matinding eksena. Kaya naman, this is Mr. Anmiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter 3 days earlier bago nangyari ang kaliwat kanan na barilan. Na ayon dito na ito raw ang day 1 nung simulang nabigyan ng mga citizen ng Japan ng permiso na kumuha ng baril. May kita naman itong isang lalaki na tinutukan ng baril itong isa na sabing ibigay mo sa akin ang pera ngayon din, kundi papatayin kita. Maya-maya pa'y nagtaka naman siya nang bigla na lang na may nagsalita sa kanyang isipan na sabing tumigil ka. At ang salitang yan ay mula pala sa ability ni Shin na ngayon winasak ang baril ng lalaki gamit ang metal bat. May kita naman si Bob na pinagwasak din ang mga baril ng iba na sabing kayong mga amateur ay dapat na di gumamit nito. Nagulat naman ang ilan sa mga tao mga kaibigan nang nawala na lang bigla sa kanilang mga kamay ang kanilang mga baril nang di nila napapansin. Nang ang kumuha pala sa kanilang baril ay si Kindaka. At may kita rito si Shin na sabi pa ng iba na hoy, ang mga lalaking yun ay sinisira ang ating mga baril. Sabi naman ni Boyd na imposible ito, hindi natin mauubos ang mga baril. Sabi naman ni Shin na well, mas mabuti na lang daw ito kaysa sa wala raw talaga silang gagawin sa sitwasyon ngayon. Sabi naman ni Hiske na ano bang pinagkagawa ngayon ng mga pulis? Sagot naman ni Kindaka na diba nagkasundo ang JA at ang mga pulis. Kaya nagsuggest naman si Shin na siguro mas madali kung i-take down daw nila mismo ang JA HQ na nagdi-distribute ng mga baril bago pa raw nito mabigyan ang ilan sa mga citizen. Maya-maya pa'y sinigawan naman sila ng grupo ng mga lalaki na sabing hoy, mga gunggong, ano ba sa inyong pinaggagawa nyo? Sabi naman ni Boyd na galing daw sa JAA ang mga lalaking ito. Sinabihan naman ni Shin ang mga lalaki na bakit sumusunod daw sila sa kagustuhan ni X. Sagot naman ng lalaki na mas maayos na raw ito kumpara sa lumang pamumuno kasi pinapataas lang daw ngayon ni X ang status ng mga assassin na hindi na rin nila kailangan pang makulong sa underworld. Inuch ay sabi naman ni Shin na hindi yan rason para hayaan nyo na lang ang mga inosenteng sibilyan na madamay dito. Hinahayaan nyo lang silang magpatayan, hindi yan ang sagot sa lahat. Kaya sabi naman ng lalaki na may problema ka ba dyan? No seconds later ay may kita na bagsak na ang grupo mga kaibigan. Nasabi pa ng isa na kainis ang lakas nila. Sabi naman itong isa na nagsasayang lang daw ng lakas si Shin kasi ang society rong ito ay mas mainam para raw sa mga assassins. Na wala raw kakampi kina Shin na magdurog lang daw sila na parang insekto nang wala sa oras. Di naman nakasagot si Shin. Nasabi naman ni Boyd kay Shin na bagamat ayaw niya raw itong aminin pero may punto raw lalaki. Ang buong order ay against daw sa kanila. Sabi naman sa isipan ni Shin na well, hindi raw lahat. Sapagkat pinakita rito ang flashback nung narinig ni Shin mga kaibigan ang thoughts ni Shishiba. Nasabi pala ni Shishiba noon na hindi raw siya kumakampi kay X. Basta wag lang daw humadlang itong si Shin kasi ngayon ay sa wakas nasa posisyon na raw si X na gustong-gusto na raw ni Shishiba o mas prefer niya mga kaibigan. Sabi pa ni Shishiba na mabait daw si Hiske. Kaya dito sa present mga kaibigan ay nag-iisip si Shin sa kung ano raw talaga ang plano ni Shishiba na pantapat kay X. Matapos yan ay balik dito sa JAA HQ ay sabi pa ni Uzuki na magdiwang tayo para sa pagsilang daw ng pinakamalakas na grupo ng assassin sa buong kasaysayan. Tinignan naman ni Shishiba si Uzuki na ngayon nakangiti. Nasabi sa isipan ni Shishiba na nasa loob raw talaga ni X ang taong yun na matapos niyan ay sometime after nung nangyari sa museum ay may kita si Shishiba na kumakain kasamang isang lalaki na sabi pa ni Shishiba na Mr. Takamura. Sagot naman ng lalaki na oo, nasa loob siya ni X. Sabi naman ni Shishiba na seryoso ka ba? Sagot naman ng lalaki na sinago mo pala na si Slur daw kasi ay may unusual daw na multiple personality disorder at yan daw ang alam daw talaga nila. Kaya sabi naman si Shishiba na kung si Mr. Takamura ay nasa loob ni X ay kailangan daw nila itong atakihin sa maingat raw talaga na paraan. Kasi kung sasablay raw sila rito na matapos yan ay dito sa present ay kinausap naman ni Shishiba si Usaragi na sabing Usaragi, huwag kang sumunod sa akin. Tanong naman ni Usaragi na bakit? Sagot naman ni Shishiba na hindi mo na kailangang kalabanin pa ang mga tao rito. Tugon naman ni Usaragi na pero ayoko ang mga taong yun. Inuchi sabi naman ni Shishiba na ayos lang, sumabay ka lang sa kanila. Itong society na ito na nakasentro sa mga assassins na gustong gusto daw talaga ni Oki ay nababagay din naman daw kay Usaragi. Di naman sumagot si Usaragi kaya umalis na si Shishiba. Nasabi naman ni Usaragi ni Mr. Shishiba. Tanong naman ni Shishiba na bakit? Sabi naman ni Usaragi na kalaban na pala
pala tayo. Pangiting sagot naman ni Shishiba na oo, tama ka. Ayos lang yan. Nasabi naman si Sipa ni Shishiba na mas madali na lang daw yan, na parang pagtanggal lang daw ng maliit na dumi sa mata mo. Simple pero satisfying daw. Na ang trabahong ito ay medyo bagay daw talaga sa kanya. Pero yan daw ang inaakala niya noon. Kasi ngayon ay sawaan na raw siya sa pagpatay na may kasamang pakiramdam na tila ba'y hindi raw siya nakakatulog sa gabi. Matapos yun ay in-approach naman ni Shishiba si Uzuki. Nasabi pa ni Uzuki na Mr. Shishiba, yan ang pangalan mo, di ba? Ano bang gusto mo? Sagot naman ni Shishiba na well, tignan natin. Sa tingin ko ay hindi pwede. May kita naman na nakatingin lang si Uzuki sa kanya nang maya-maya pa'y umatake na nga si Shishiba, subalit nasangga ito ni Uzuki gamit ang handle ng katana. Pinalapit naman ni Shishiba ang katana dito sa kanya at sinipa si Uzuki. Napatras naman si Uzuki, subalit ibinaon ni Shishiba ang kanyang martilyo sa tela ng damit ni Uzuki upang makalapit ulit ito sa kanya. Nasabi sa kanyang isipan na bago pa raw lumabas si Mr. Takamura ay tatapusin niya na raw ito ng mabilisan. Sabay may kita na magkasunod na mabilis na inatake ni Shishiba itong si Uzuki at na-pin down ito. Subalit di lang nagsalita si Uzuki nang maya-maya pa'y may napansin naman si Shishiba na nakatutok na pala ang weapon ni Oki dito sa kanya. Kaya napasabi rito si Shishiba na Oki. Sagot naman ni Oki na sayang Shishiba. Naghanda naman si Torres pero naiwasan ni Shishiba ang atake mga kaibigan. Sabi naman ni Oki na ang ganitong sitwasyon ay pumasok na raw sa kanyang isipan simula nang nalaman niya na buhay pa pala si Yotsumura. Nasabi naman ni Torres na pasekreto ka rin nakikipag-usap sa walang hiyang lalaking yon na may mga tattoo raw sa katawan. Na hindi raw niya hate itong si Shishiba pero mukhang wala raw siyang choice rito. Tanong naman ni Oki na bakit Mr. Shishiba? Sagot naman ni Shishiba na well, sabihin na lang natin na masyadong mabigat ito para pasanin. Sagot naman ni Oki na akala ko ba mas matalino ka pa rito Shishiba. Sabay inatake niya si Shishiba mga kaibigan na naiwasan naman ni Shishiba at pinari ng martilyo. Naghanda naman si Torres sa kanyang likod at tinamaan dito si Shishiba. In which ay agaran naman tumalon si Oki at tinampas si Shishiba ng kanyang weapon. So dalawang magkasunod na atake ang natanggap ni Shishiba pero may napansin dito si Oki sapagkat nagawa pa rin makasugod ng duguan na Shishiba dito sa kanya. Sabi naman ni Oki na may mga huling salita ka pa ba Shishiba? Sagot naman ni Shishiba na oo, may iilan lang daw at yan daw ay mapunta raw sa impyerno itong si Oki. Na habang nakatayo si Oki sa kanyang harap, sa likod naman nito ay may kita si Usaragi na nasa ere mga kaibigan at nagawang maatake si Oki pero nasangga ito ni Oki. Sabi naman ni Usaragi ni Mr. Shishiba, may na-realize lang daw siya na hindi raw ito isang ideal na mundo kung may mga tao raw dito na hate ni Shishiba. Sagot naman ni Shishiba na totoo, okay, patayin na natin sila. Matapos yan ay pinakita naman ng isang flashback dito sa isang farm na kung saan ay may kita ang duguan na bata na si Usaragi mga kaibigan at kakarating lang dito ni Shishiba. Nasabing may narinig raw siya na marami rong mga assassins ang nawawala rito sa Tohoku region. Kaya naparito raw siya para tignan ang sitwasyon. Sabay tanong pa niya kay Usaragi na ikaw ba ang gumawa ng lahat ng to? Sapagkat may kita mga kaibigan ang mga bangkay dito sa paligid na kung saan ay nakaupo lang itong si Usaragi. Matapos yan ay dito sa labas ay tinanong naman ni Usaragi si Shishiba kung Diyos ba raw ito, na nagpunta ba raw ito para patayin siya kasi pinaparusahan daw ng mga Diyos ang mga gumagawa ng masama. Sagot naman ni Shishiba na paumanhin pero masamang tao rin ako. Sagot naman ni Usaragi habang kumakain na ang sama naman. Kaya tanong naman ni Shishiba na bakit? Gusto mo bang mamatay? Sagot naman ni Usaragi na tingin ko ay hindi raw kasi siya nararapat dito sa mundong ito o sa lugar na ito mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Shishiba na gusto mo bang sumama sa akin? May lugar daw kasi doon para sa mga kagaya nila. Nagulat naman si Usaragi sa sinabing niya ni Shishiba na balik dito sa present ay sinabihan naman ni Oki si Shishiba na ayos yung tool na napulot mo Sagot naman ni Shishiba na hindi siya bagay Oki. Tugon naman ni Oki habang naghahanda na hindi raw nila kailangan ng mga malalakas na mga pawn lamang. Iniwasan naman ng dalawa ang atake ni Oki mga kaibigan na ngayon nakatalon na habang nasa ere pa ang dalawa ay inutusan na ni Oki si Torres kaya inilagay na ni Torres ang kanyang dalawang kamay sa sahig at gamit ang kanyang weapon ay nagsimulang bumuho ang sahig at nahulog itong dalawa dito sa baba na may napakaraming assassin. Sinabihan naman kagad ni Oki ang mga assassins na nasa baba na kung sino raw makakapatay sa kanilang dalawa ay makakasali raw sa order at ngayon ay may dalawa raw bakanting seats o upuan para sa order na dapat doon nilang patayin ang mga traidor na ito. Kaya dito na naghanda ang dalawa na sabi naman ni Shishiba na sige. Inuch ay dito na magkasabay na umatake si Shishiba to sa Ragi at nagawa nilang mapatay ang dalawa. Dito naman kay Shishiba ay multiple na tao na ang kanya nagawang mapatay gamit ang martilyo. Habang itong isa ay naghahanda na sa kanyang gilid na nasangga naman ni Shishiba ang atake. Sabay inatake niya ito dahil na naputol ang ulo ng lalaki. Dito naman kay Usaragi ay binak nila ang weapon nito at napakarami ang nagsimulang pumigil dito sa kanya subalit itinapat lang ni Usaragi ang kanyang weapon sa may pader at pinaikot ito ng napakabilis dahil umikot-ikot pa si Usaragi sa buong pader at pinagpapatay ang mga lalaki. Nasabi naman ni Torres na ibang klase raw. Ayon naman kay Oki na grabe parang hypro na nagwawala ang mga to at ang hangin daw rito ay puno raw tuloy ng napakakapal na bloodlust. Kung kaya't bigla
bigla namang mas dumilat ang mata ni Uzuki nang ang presence ni Takamura ay nagsimulang lumitaw. Agad naman itong gumulat kina Oki at Torres na nang nasa kalagitnaan pa lang ng laban si Shishiba ay napansin o naramdaman nila ang presensya ni Takamura dito sapagkat nakababa na si Uzuki, na sa paglingon naman ni Shishiba ay sabi niya na tama pala, si Mr. Takamura ay nagre-react daw sa bloodlust. May kita naman si Uzuki na completely na-dominate na ng persona ni Takamura at si Osaragi mga kaibigan ay nakaramdam na ng kabas sapagkat bumaba dito sa kanyang tapat si Uzuki. Kaya sumigaw naman si Shishiba na hindi Osaragi, and in a split second ay nagkuwang maatake ng persona ni Takamura si Osaragi na naghahanda pa lamang sana. Isang napakabilis na atake. May kita naman ang labis na pagkagulat ni Shishiba mga kaibigan sa nangyari at naalala niya ang sinabi rito ni Osaragi sa kanya noon na hindi raw alam ni Osaragi pero sa tingin niya ay gusto raw si Shishiba ng Diyos ng kamatayan. Natanong naman dito ni Shishiba sa flashback na ito na anong sabi mo? Inuchi paliwanag naman ni Osaragi na napaginipan daw kasi niya na naglalakbay daw sila sa isang madilim na kalsada pero si Shishiba ay nawala raw sa kalsada na yon at di na raw nila nakasama. Nasabi pa ni Osaragi na wag daw umalis itong si Shishiba ng mag-isa na dapat ay isama rin daw siya nito. Balik dito sa present ay may kita na nilapitan na ni Shishiba si Osaragi. Nakasunod niyan ay si Shishiba naman ang kumilos ng napakabilis at nagawa niya pang masugatan ang katawan ni Uzuki o ang persona ni Takamura. Sabi pa sa isipan ni Shishiba habang naghahanda na hindi raw niya hayaang mamatay itong si Osaragi. Hindi raw. Sabay dito na naman umatake si Shishiba sa persona ni Takamura nang laking gulat niya na ang blade nito ay nasa kanyang leeg na pala. Buti na lang ay nahinto ito nang sinangga ng persona ni Takamura ang isang bala ng baril na naka-aim sa kanyang ulo. May kita naman na sumama palalo ang tingin nito. Nang dito ay dumating na pala si Kamihate na sabing protektahan daw niya si Osaragi. So dumating na si Kamihate mga kaibigan para tulungan itong si Shishiba in a very crucial moment pa. At ngayon na bumagsak na si Osaragi at nasa critical na kondisyon ay si Shishiba naman at Kamihate ang harap sa isang halimaw talaga na katunggali. Nakakayanin kaya nila ito? At ano kaya ang resulta ng laban na ito? Well, ang isang napakatinding bakbakan na may sorpresa nagugulat kina Shishiba at sa isang tao mga kaibigan ay matutunghayan natin sa susunod na chapter na isang fire chapter. Kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. And maraming salamat and see you guys again on my next video.